Ang bilis po talaga ng panahon. Pero kahit na po mabilis ang panahon, nababagalan pa rin po tayo. Lalo na tayong 80% ng mga Pilipino na gustong makitang harapin ni Sara Duterte ang kanyang impeachment trial. At mukhang nangangamoy impeachment na po talaga. Dahil sa nakitaan ng sufficiency in form and substance, itong mga complaint laban kay Sara Duterte, mukhang wala pong ibang patutunguhan yan kundi sa isang impeachment trial. Ituloy po natin yung ating series ng mga kabataan at ngayon, the not so young ones na basagin ang kayabangan at kasinungalingan ng mga DDS. Unahin po natin yung mga nasa headline ngayon, itong tungkol sa 18 ex-Marines na sa ngayon ay nagtatago na po. Pero hindi nga ba't meron silang binitawang salita? Sabi nila, nakahanda po kami hanggang kamatayan, ilalaban po namin, na sinagot ni Carla Ginto. Nakahanda silang mamatay sa mga politikong nagbayad sa kanila. Ganyan sila katanga. Pero pag-usapan, gera at ipagtanggol ang bansa, ang sasabihin nila, kayo na lang, kayo naman ang gusto ng away. Didilis style, matapang sa salita, sa paninindigan, wala. Walang silbi ang buhay mo, ang pagsakripisyo mo dahil bayad ka ng isang korap na politiko. Alam nyo, napansin ko talaga sa series natin, ang taong bayan ngayon, hindi na pinalalampas itong mga kaartihan, kasinungalingan, at kadramahan ng mga DDS. Dahil sinabi ng mga ex-Maris na to, handa daw sila hanggang kamatayan ipaglalaban nila. Nung dinimanda lang sila ni Eduardo Año at ni Sunny Trillanes, biglang kinabukasan, nagtatago na sila dahil meron daw silang security threats. Nasaan yung pinagyayabag nyo na hanggang kamatayan ilalaban ninyo yan? So, ang tanong na lang, sisipot kaya ang mga to kapag nagsimula na yung kaso nila na final ni Año at ni Trillanes? Siyempre, pag napag-usapan yung 18 na ex-Marines, sabit po ang pangalan ng kanilang direktor, si Mike Defensor. Una, tanggi-tanggi pa siya na wala siyang kinalaman dyan sa 18 ex-Marines na yan Pero sinabi niya, isang karangalan na mapasama sa kaso. Handa akong tulungan sila. Handa akong humarap sa kaso. Hindi nga ba? Kasama po kasi si Mike Defensor doon sa dalawang final na kaso, si National Security Advisor Eduardo Año at si ex-Senator Sunny Trillanes. Tingnan natin, sisipot kaya itong mga ito o mag-aala orly gotesa silang lahat? Singit po natin si Greco Belgica. Dahil panay po ang batikos nitong si Greco Belgica sa gobyerno ni President Bongbong Marcos na para bang nung panahon ng siya ay nasa PACC ay meron siyang nagawa. Dahil binabatikos niya itong si Belgica na nung panahon naman niya, wala naman siyang naipakulong. Samantalang ngayon, panay ang question niya kung bakit walang napapakulong. Ang katwiran ni Greco Belgica, walang kakayahan magpakulong ang PACC. Walang jurisdiction ang PACC dahil DOJ lang ang pwede magpakulong. Kaya walang napakulong ang PACC na sinagot naman ni Gilberto Lamoay. Sabi ni Gilberto, para saan pa ang PACC mo kung wala palang kakayahan magkaso at magpakulong? 6 na taon kang binabayaran para saan? Wala daw kakayahan magpakulong. Pero yung sa LTO na fixer na matanda, pinakulong mo. Maliit na tao, kaya mo. Pag opisyal ng gobyerno at kaalyado mo, walang jurisdiction na magpakulong. Tama pala ang desisyon ni BBM na buwagin ang PACC dahil nasasayang lang ang tax ng taong bayan, pangbayad dyan. Sa pulka dyan, Greco Belgica. At syempre, sa mga nagdaan nating series, hindi po pwedeng wala ang pangalan ni Rowena Guanzon. Bumanat na naman itong napakagaling na attorney. Ito po yung tungkol sa bagong footbridge na ipinalit doon sa lumang napakataas na bridge sa panahon ni Rodrigo Duterte. Sabi ni Guanzon, nagkakagulo na tayo kakaisip sa mga balita sa grabing pagtaas ng petrolyo. Tapos yung presidente natin,
nasa footbridge. Ito talaga mga DDS, lalo na itong si Rowena Gonzon, lahat ng issue talaga. Gagawan nila ng istorya para lang lumabas na ang ginagawa ni President Bongbong Marcos ay tapetics-petics lang. Na sinagot naman ni Christine Loyola, anong connect ng pagtaas ng petrolyo sa pagpunta ni BBM sa footbridge na pinagawa niya? May solusyon na si BBM dyan sa pagtaas. Si Sara Duterte, solusyon niya, mag-commute na lang daw para makatipid. Ganyan yung gusto nyong leader, mag-isip. Huwag mong gawing bisyo ang pagiging tanga buwanson. Inaraw-araw mo na. Yung si Sara Duterte kaya, hanapin mo, hindi yung nagtatrabaho na presidente ang ginagawan mo ng kwento. Tapos, hirap i-connect ng sinabi mo. Di ba nga? May magagawa ba si President Bongbong Marcos sa pagtaas ng petrolyo at ng gasolina, lalo na at may digmaan ngayon? So, diyan nyo makikita na kahit na anong talino ng isang abogado kapag napunta sa kwadra ng mga Duterte, nabobobo bigla. Isa pa tong si Kiko Barsaga. Sabi niya, walang eroplano para sa mga OFWs natin na binobomba, pero ang mga buhaya lahat may private jet na binasag ni Jeric Espinosa. Malamang, wala. Hindi ka ba nakikinig sa sinabi ni PBBM? Ano ka ba, tanga? Or bobo lang? Paano ka makapagpadala kung maraming mga missile nagsiliparan sa airspace sa Middle East? Common sense. Basta may masabi lang kayo at may lumabas lang sa utak ninyo, pero hindi nyo ginagamitan ng kahit onting utak. Akala nyo, tama na yung mga pinagsasabi nyo? Sa tingin niyo, mga Pinoy lang, mga naapektuhan doon sa Middle East? Pag buhaya daw, may private jet. Anong connect? Sino naman ang korap ang nasa Middle East? Daig nyo pa ang baliw. Totoo yan. Ang mga DDS po talaga, kahit na anong talino nilang nilalang, kapag sila ay napunta na dyan sa kabilang kampo, nawawalan po sila ng wisyo. Basta, makapanira lang sila. Dagdagan pa natin yung statement ni Kiko Barsaga. Sabi niya, namamatay ang mga Pilipino sa Middle East, tapos inuuna pa rin nila ang impeachment. Ito mga tao ito, ano kaya ang gusto nilang gawin? Parang si Rowena Gonzon yan eh. Gusto tumigil lahat ng mga aktibidades, lahat ng galawan sa gobyerno at magtuon dito sa giyera. Na sa ngayon, wala naman tayong magagawa. Buti nga eh, ang balita ngayon, marami na po ang nakauwing Pilipino. Pero, ito mga DDS, ipapasok pa rin nila yung impeachment para bang wag na natin gawin yan dahil may digmaan. Ano klase tayong gobyerno? Magfo-focus tayo sa isang issue at pabayaan na natin yung iba? O gusto niya lang talagang pagtakpan ang impeachment? Sagot sa kanya ni Joros Miliandro, anong gusto mo? Kakalimutan na lang natin ang mga issues sa bansa na mag-focus tayo dun sa giyera sa Middle East? Kumbaga, kahit may nagnakaw sa Bangko Sentral ng Pilipinas, kalimutan na lang natin dahil may namatay na Pilipino sa Middle East. Nasa gobyerno ka, dapat alam mong may mga ahensya tayo na gagawa ng paraan sa nangyari doon. Para saan pa ang iba't ibang ahensya natin kung sa isang issue lang tayo focus. Gong-gong! Buti pa ang ating mga kababayan, lalo na yung mga kabataan. Bukas ang kanilang isipan. Hindi katulad nito mga DDS. Talagang lahat ng issue, gagawan nila ng istorya para maging negative ang dating sa taong bayan. Para magmukhang weak si President Bongbong Marcos. Weak? Hindi nyo nga mapabagsak. Matatapos na ang kanyang termino, siya pa rin ang presidente. Isa pa na biglang nagparamdam, ito pong pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Nung pumutok na yung impeachment case ni Sara Duterte, bigla silang naghanap ng kasagutan doon sa katanungan tungkol sa korupsyon sa ating bansa. Sabi ni Brother Edwin Sabala, sa halip na ang mga salarin ang hanapin at pusigin, ang mga nagbibigay ng impormasyon at tumitistigo laban sa kanila ang mga kinakasuhan at ginigipit. Yan po ay tungkol sa 18 ex-Marines na para bang nagsalita lang at nag-alasaldi ko, ang gusto nila ay paniwalaan kagad
nang wala ng investigasyon, para bang ang sinabi nila, yun na yun. Bible truth na yun. Ganun ang gusto ng mga DDS eh. So ang sinabi ni Brother Sabala, imbis daw na hanapin ang mga salarin, hanapin at usigin, yung pa daw nagbibigay ng impormasyon at tumitistigo laban sa kanila, ang mga kinakasuhan. Aba, dapat kang siguro kasuhan para lumabas ang katotohanan. Dahil pag may kaso na, mapipilitan silang magsabi ng katotohanan. Sagot sa kanya ni Diana Agipoto, paanong hindi sila kakasuhan? Puro fake witness, fake information. Si Trillanes, sinabi nila na tumanggap ng pera, tapos kinabukasan, binawi nila ang sinabi nila. At si De Lima, kasama din sa listahan nila na tumanggap ng pera, kinabukasan din, binawi din nila na nag-error daw ang sabi ng Attorney Tabogo. Ngayon, gusto mo kaming maniwala sa istorya ng 18 marites? Puro kasinungalingan at hindi nila pinanindigan ang mga sinabi nila? So alam ninyo, ako saludo sa ating mga kabataan. Hindi sila basta-basta nagpapaniwala. Lalong-lalo na at kitang-kita naman ang modus nitong 18 ito na ang direktor ay si Mike Defensor. Ano pa ba ang aasahan natin kapag gumalaw si Mike Defensor? Sa bagay, sa bawat kilos naman ni Mike Defensor ngayon, olats naman siya lagi. At ang pinakahuli natin, siyempre isa pang hindi nawawala sa listahan natin, si Senator Robin Padilla. Pumalag siya nung siya ay sinabihan na pro-China. Hindi nga ba ang tawag sa kanila ay mga senators? Sabi ni Senator Robin Padilla, napaka-imposible po ng sinasabi na ako ay pro-China. Ako po ay senador ng Republika ng Pilipinas at pro-Philippines. Ay, nako Robin Padilla. Tell that to the Marines or to the ex-Marines. Na sinagot naman ni Rose Aligo, kahit kailan hindi ka naging pro-Philippines dahil mas nag-aalala ka pa sa Chinese. Naalala mo pa ba yung nagbungguan ng Chinese Navy at Chinese Coast Guard nung hinabol ang Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea? Sa Chinese ka pa naawa kesa sa mga Pilipinong binubuli ng China sa ating karagatan. Hindi ka naglilingkod sa Pilipinas. Naglilingkod ka sa kapwa mo politiko, sa pamilyang Duterte. Kaya wag na magpanusot, Robin Padilla. Sa'yo na nang galing na ikaw ay loyal kay Duterte na kahit sunugin ka, mangangamoy Rodrigo Roa Duterte ka pa rin. So sabi ko sa inyo sa panahong ito na puro paninira ang ginagawa ng mga DDS at puro pampabango kay Sar Duterte dahil siya nga daw ay shoe-in para maging Pangulo ng Pilipinas sa 2028, yan po ay malaking kasinungalingan. Dahil sa mga nababasa natin sa social media, lalo na galing sa kabataan, walang kapana-panalo si Sara Duterte sa 2028. At tulad nga ng lagi kong sinasabi, Sara Duterte will never be President of the Philippines.